Update po tayo guys sa kalamidad, the big one po ito guys, no, na mangyayari po dito sa Pilipinas. Palapit ng palapit ang nangyayari po ngayon dito sa atin. Hindi lang po doon sa Japan na ang kinatatakutan yung tsunami. Dito sa atin mayroon pong tsunami na mangyayari kung patuloy po ang pagyanig po ng lindol. Ngayon po, ang ipinapaabot ni ating kaibigan po ngayon, tungkol po ito sa lindol na makapagbigay ito ng tsunami, tay. Ano, malapit na po ba talaga yung puputok yung dabiguan? Naku po. Grabe naman to. Kakapasok lang na balita guys. Sa mga duwende po ito na balita ha. Hindi po ito sa TV. Mayroon pong nakitaan ni tatay ngayon na malapit na po talaga na maranasan po ng mga Pilipino yung tsunami na hindi pa natin naranasan noon. Asa madapitan ni tayo mag-umpisa? Saan po talaga ito mag-umpisa? Paktain na. Posibleng aabot ito guys ng mahigit 8.6 or 8.1, 7.9 na lindol po na maranasan po dito sa ating bansa ngayon guys, dahil po ay mula nang unti-unting nagpaparamdam po yung pagyanig, no, pag-uga ng lupa, at saka natakot ang ating kaibigan baka ito po yung mangyayari na yung tsunami. Kaya dapat po taga Manila, no, Pangasinan, ito po yung Pangasinan guys, pwedeng tatamaan po ng malakas po na paglindol. Ito po yung mata ang nakikita po ng ating kaibigan doon po sa asa to napita tay? Boracay o Pulawan? Naku po, nakakatakot po ito. Guys, ipinapaabot po ulit ni tata ito ha, dahil po palapit ng palapit ang mararanasan po ng mga tao dito sa atin na makaranas po tayo ng malalakas na pagyanig, lindol po. Aabot po ng mahigit 8. Pag sinabing 8 guys, sobrang lakas na yan. Pwede na yan pumutol po ng ilang palapag po ba. Basta mga mall guys, pwede yang bumagsak yan. Kaya natatakot si kaibigan. Pero gusto kong malaman tayo kung kailan po ito. Pariha daw, sabi po ng ating kaibigan guys ha, magkatulad lang ito sa buhay ng isang tao na hindi po pwede na malaman, no? Kasi po, pag sinabing kalamidad, bibigla lang po talaga na darating yan. Pero, huwag kayong mag-alala. Kapag mayroon pong mga sign, ito po ang mga sign po sa kung sakali man na may mga tsunami na magaganap, no? Dapat po doon sa sa Manila, dapat po tayo mag-ingat kayo diyan. Kasi yun po talaga ang pinakamalaking mangyayaring trahedya po doon kapag ito ay masigit pa ito sa guys, sunog. I-compare po niyo sa sunog. Kasi yung lindol papatay po talaga ng tao. Ito po ang gusto kong malaman tay. Kailan po ba ninyo ito nakita lang? Kahapon pa? Ibig sabihin nito, malaki na po yung leaking ngayon. Yung pagbiyak sa ilalim po ng lupa. Diyos ko. Sabi po ng iba, wala tayong magagawa, no? Sa Panginoon tayo. O tama po yan. Pero sabi po ng meron tayong mababasa eh. Dapat po kaya binigyan po tayo ng normal na pang-iisip, no? Para po ay advance natin na mapaghandaan. O, babala po lang ating kaibigan. At saka yung mga hinaharap na sinasabi po nila na prediction po nila sa 2025 nangyayari na po, unti-unti nangyayari na. Nagaganap na. Basta mayroon po silang nakita ngayon si tata, hindi po nila matansa kung kailan po ito mangyayari. Basta sabi po ng ating kaibigan, malapit na Diyos ko po, sana po hindi po ito mangyayari, no? Kung hindi ito mangyayari, ibig sabihin ito, mahal tayo ng Panginoon. Kasi po ito po talaga ang minahal ng Panginoon po na bansa, yung Pilipinas. Tandaan po ninyo yan, lalong na yung mga tao. Kasi kung ikumpara po daw tayo sa ibang bansa,
kung sino ang pinakamaraming nagbigay po ng pagsunod sa Panginoon at pananampalataya. Yung Pilipinas lang talaga. Laging nagpapasalamat kahit maliit po yung natatanggap po nila mga blessing. Pero mas i-compare tayo guys sa iba. Yun po talaga ang totoo. Kaya yung mga ipinapaabot ni tatay, dapat lang po natin apaghandaan. Ipagdasal natin para hindi po magkatotoo. Kasi masakit po sa kalooban natin yung mga kapwa natin Pilipino ay napapahamak. Masakit po tingnan sa social media guys, no? Na umiiyak sila dahil po yung mga kamag-anak nila ay nadaganan. Tay, ano po, mahina yung boses po tay, grabe. Oo nga, yun po talaga ang paghandaan natin. Na kung meron kayong naririnig po ngayon guys na P-Volks na ipinapaabot, yun na, maghanda na kayo. Oo. Kung saan pong lugar na pinapangalanan po ng P-Volks na dapat mo mag-ingat, kung mayroon ng mga sign na paparating, huwag po niyong hintayin na doon na lang kayo kikilos. Kung hindi na pwedeng kikilos pa dahil po ay nagyanig na eh. O tapos wala na yung tubig. Lumaki na. Napakahalaga po ang maging alerto para yung mga anak natin ay lagi po natin maisipti. Nakikita ng ating kaibigan guys, yung mga babala na kanilang ginagawa na ipaabot sa atin para po ay hindi tayo maipokus lang po natin sa isang bagay na mayroon pa lang babala yung duwindi na paparating na anong gagawin natin dito. Ito lang gagawin ninyo para hindi po kayo ma-panic. Kung meron po kayong mga TV dyan na makita po ninyong magpapaabot yan. Kasi nakikita po ng ating kaibigan yung Pangasinan, no? Mandaluyong, tatamaan pa rin yan guys. Kung saan po malapit sa Mandaluyong o Marikina, pwede po yan. Muntinlupa. At saka doon sa Taguig, pwede po yan guys. Quezon City. Yun, tatamaan po yan. Sabi po ng ating kaibigan noon at saka ngayon. Tay, di ba sinabi po ninyo, no? Ito po yung mga lugar na dapat po mag-ingat. Ha? Hindi lang po dito guys sa Ilocos Norte, Pangasinan. Sus, Diyos ko. Nakakatakot po ito pag ito ay mangyari. Kung hindi ito mangyari guys, huwag po niyong sabihin na apik man yan. At least nagpasalamat tayo na hindi natin ipagdasal na nagkatotoo na. Kasi po yung sinasabi ng ating kaibigan na sa 2025 New Year, mayroong masasagupa yung tao dito sa mundo ninyo na mabigat na kalamidad. Dito ko naisip tayo yung ipinapaabot po ninyo yung sunog at saka yung lindol nangyari. Ngayon po guys, hindi natin gusto na mangyari ito na yung ipinapaabot ng ating kaibigan. Kasi nakita manggod nila ang babala karon sa balita nila doon sa kanilang nakita doon sa kanilang kaharian na mayroon pong malakas na lindol, lalo na ay unti-unting agresibo yung lindol dito sa atin. Malaking posibilidad ito mangyari po ng tsunami kapag tumama yung lindol na mahigit 8 point, basta mahigit dyan guys. Ito yung pakatandaan natin, mangyari po talaga itong pagyanig kung hindi natin na ipagdasal ito, dapat po dasal po tayo para hindi mangyari sa mundo natin. Kaya salamat po kaibigan, lagi po kayong updated at saka nagpapasalamat kami. Sana po sa makapanood nito, kung hindi kayo maniniwala, i-skip na lang po ninyo para lang ito sa mga tao na hindi po nakapanood pa. Sana po ay mayroon itong madadaanan doon sa mga video natin doon sa Luzon, kasi sinasabi namin dito kung saan po tatama. Kung sino man yung mga malapit sa Quezon, Taguig, Marikina, Muntinlupa, asan pa, nakalimutan ko na, Pangasinan, Ilocos Norte, basta Boracay, Palawan, dapat po laging alerto kayo.